ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan na sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Lunes, Hunyo 22, tuig 2026. Pinyang inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Taros. Kagaron sa mga pangulong dinalan. Headline. Broadcaster nakaluwa sa pagpangluthang sa Rojas City, Capiz. Radyo Pilipinas News. Headline. PRO6 ginakondenar ang pagpang-ambush sa broadcaster sa Rojas City, Capiz. Headline. Special Investigation Team gintukod agad tutukan ng investigasyon sa pag-ambush sa broadcaster sa Rojas City. Headline. Region 6 FA may kita nga 23,000 sa Saad CBE Summit 2026. Headline. BOC naging instrumental sa pag-export sa Guimaras mango sa Europa. Headline. Kagaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkaluwa sa pagpangluthang ang broadcaster kag anchorman nga si Jay Lavapies matapos paarakan tiro sang wala pa makilalaan nga mga sospetsado ang iya salakyan samtang pagkadto sa opisina sa Barangay Rojas City, Capiz. Base sa inisyal nga investigasyon, ginbalabagan sa duha ka armadong sospek nga nagsakay sa motorsiklo ang salakyan ni Lavapies antes sinigin luthang sang 4 ka beses. May mga bala nga nag-igo sa driver's side sang iya salakyan apang wala siya masamaran sa insidente. Nagpatigayon gilayon sa investigasyon ng kapulisan kung nakarecover sang 4 ka basiyo sang bala. Sunod sa pila ka residente, nakita na nila ang duha ka suspetsado nga nagahulat sa pihak nga bahin sang dalan sugod pa mga alas 4 sang kaagahon nga ginapatihan nga nagabantay sa hulag sang broadcaster. Para ng follow-up investigation sa kapulisan agad ma-identify ang mga suspect na may baluan ang motibo sa likod sang pagpangluthang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinakundina sa Police Regional Office 6 ang pagpangluthang sa broadcaster nga si Jay Lavapies sa Barangay Cagay, Rojas City, Capiz. Sa nagluntan nga insidente, gilayon nga nagresponde ang Rojas City Police Station, kaupod ang Capiz Forensic Unit agad magpotensang crime scene processing kag masangkad nga investigasyon. Padayon ang follow-up operations kag case build-up sang kapulisan agad makilala ang mga sospek mahibaluan ang motibo sang krimen kag madakop gilayon. Ginpabutyag sang PRO6 nga himuon nila ang tanan nga pamaagi agad maaresto ang mga responsable sa pagpangluthang. May kang tanan sini ginapanawagan man sang PRO6 ang publiko nga magbulig pinay sa paghatag sa impormasyon nga makabulig sa investigasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtukod sang Special Investigation Team agad mas matutukan ang investigasyon sa pag-ambush sa broadcaster na si Jay Lavapies sa Rojas City. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuan yung SIT pag-abugusan sang Capiz Police Provincial Office Criminal Investigation and Detection Group ug Regional Anti-Cybercrime Unit. Hindi pa mapatod sa opisyal ang motibo sa pag-ambush kag mga kabahin sa investigasyon. Klaro ang mando sang PRO6 sa mga police units nga mag-aimbestiga kag inang pag-identify kag pag-aresto sa mga may salabton sa insidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Nagdangat sa 23,460 ang kabilugan nga kita sa mga Special Area for Agricultural Development o KUNSAAD Fisherfolk Associations halin sa Western Visayas sa pinakauna nga SAD Community-Based Enterprise Summit 2026 nga ginpatigad sa Hunyo 17 tubtob 18, 2026. Sa sulod sa duha ka adlaw nga aktibidad, sold out ang mga produkto halin sa nanuhay-tuhay nga banwa sang riyon, kaangay lang sang alimango sa Barangay Igbon Kasagan Association o Konbigka sa Barangay Igbon Concepcion ug ka dried fish nga iya kag gintikgan gagmay nga mangingisda association Kakarles kag Southern Binunan Fisherfolk Association halin batad mga flavored sea salt nga produkto halin M. Chavez Salt Producers Association sang Guimaras, mga seaweed sang Sibato Islanders Fisherfolk Association kang Antique kag iban pa ang kabilugan nga kita sa mga nagpartisipar nga asosasyon naglabot sa 23,460. Ang ini nga nasyonal nga aktibidad nagatuyo nga maghatag sang plataporma sa mga mangisda agud ipakita ang ilang produkto magkita ka makatugod sang koneksyon sa merkado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-record sang panibago nga milestone ng Bureau of Customs sa pagpanguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno matapos mapadasig ang pinakauna nga direkta nga pag-export sang Guimaras Geographical Indication Mango sa Pilipinas padulong sa Europa paagi sa Port of Iloilo. Ginbugusan ang shipments ang 100 kilos ang premium nga pao nga ginpadala kag nag-agi sa Belgium bago ginpanagtag sa Germany, France, Spain kag Netherlands. Giandayon ni Nepomuceno ang Port of Iloilo sa pagpanguna ni District Collector Noli Santua Jr. sa maayo nga pagproseso sang kargamento kag pagsunod sa mga pangkalibutan nga pagsulundan sa negosyo. Sunod sa BOC, napakita sang shipment ang ikasangkol sa mga produktong agrikultural sa Pilipinas nga makapasar sa istrikto nga international standards sa kalidad kag food safety. Kabahin man sa sunod nga tikang sa Port of Iloilo plano nga regular nga direkta nga air cargo export route gikan sa Iloilo International Airport padulong sa Hong Kong. Agod mapasangkad pa ang merkado para sa mga produktong agrikultural sa Western Visayas takip ang Guimaras Mango. Sinalauman nga mapabaskog ini sa pangkalibutan nga kompetisyon sa mga lokal nga producer na mapalapat sa presensya sa mga produktong Pilipino sa international market. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang dugong suno sa Department of Environment and Natural Resources mas related sa mga elepante. Elepante. Sa piyak sang kinalain sa itsura, kag puloy-an ang dugong kag elepante mas parintihan na isandig sa mga eksperto pinangit sa mga balyena, dolphin kag seal. Ang dugong lang ang kilala nga herbivore marine animal kang ilang main food source amo ang seagrass. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bagong 5 classroom building sa Zaraga Central Elementary School gininaugurahan ni Governor Defensor. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang inaugurasyon sang bago nga 5 classroom building sa Zaraga Central Elementary School. Ang pasilidad ginpatindog sang Iloilo Provincial Government kag may pondo nga 10.8 million pesos. Sa 5 ka classroom, 3 para sa grade 1 pupils, samtang 2 ka classroom naman para sa kindergarten pupils. Kada classroom may ara sang ceiling fans kag solar panels para masiguro nga komportable ang kabataan kag may backup power source pananglit may magluntad nga power interruption. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa 4,000 fishery beneficiary sa Antique nakabaton sang cash assistance. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Jansen de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nakabaton sang masobra 2,000 ka pisos, nagbulig pinansyal ang masobra 4,000 ka fishery beneficiaries halin sa 15 ka coastal municipalities sa probinsya sang Antique. Sang May 27 tubtob June 11, naglibot ang payout team sang DAB FAR 6 para ipanagtag ang cash aid sa idalom sang Presidential Assistant to Farmers, Fisherfolk and Their Families Program, agud mabuligan sila sa tunga sang nagasaka nga presyo sang gatong kag mga balaklon. Sa datos, nagapakita nga ang banwa sang San Jose ang may pinakadamo nga nakabaton sang ayuda, kasunod ang Kulasi kag Bugasong. Suno kay PFO Antique Officer in Charge Rowena Langga, dako gid ini nga bulig sa mga pumuluyo kag nagpasalig nga hindi maguntat ang gobyerno sa paghatag sang livelihood interventions.
Nangin madasig kag plansado naman ang pagpanagtag matapos nga nag-agi sa validation sang vote our system ang listahan sa mga benepisaryo sa bulig sa mga local government units. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga empleyado sa LGU Dumangas nanumpa ng ikabuyang circular economy. Detalye ng balita, Hope Torrencia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpasalig ang mga empleyado sang LGU Dumangas nga babaskugon ang pagpatuman sang circular economy kag husto nga pagdumala sang basura. Sa pagpanguna sa Municipal Environment and Natural Resources Office, naghiwat sang serye sang learning session tuhoy sa plastic circularity kag sustainable waste management nga gintampungan sang 23 ka opisina sang lokal nga pamunuan kag mga ahensya sang gobyerno. Sa aktibidad ginpatpat kag naghuman ang mga partisipante sa mga konkreto nga tikang para mapahaganhagan ang basura sa palibot kag mapalapnag ang resource recovery. Lakip na diri ang pagpabaskog sang partisipasyon sang publiko sa mga programa para sa palibot kag dunang manggad, ugot nga pagpatuman sa mga polisiya sa sustainability kag pagkabuhi sang prinsipyo sang circular economy, refuse, reduce, reuse, repair, kag repurpose sa mga opisina kag kabalayan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestadong 5 ka drug suspect sa ginpatikan nga buy-bust operation sa Clement Street, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Mga suspect ginkilala nga Sanday alias Pirot, 43 anyos, residente sa Clement Street, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Alias Jose, 52 anyos, kag residente sa Poblacion Zone 1, Estancia, Iloilo. Alias Ryan, 38 anyos, kag residente sa Purok 4, Banay Takbuyan, Estancia, Iloilo. Alias Deo, 36 anyos, kag alias Norbing, 26 anyos, kag residente sa Baray Bulaqueña, Estancia. Nakumpiska sa mga suspect ang 364 grams ng shabu nga nagabalor sa 2.47 milyon pesos. Ang operasyon ginpatigan sa Estancia Municipal Police Station sa bulig sa Provincial Drug Enforcement Team 3 kag 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sini nga bulan sa Hunyo ginasaulog ang maduagon kag maisog nga komunidad sang LGBTQIA+. Ang Pride Month hindi lang basta parada kag kinasadya. Ini pahanumdum sa away para sa kinamatarong pagbaton kag pagrespeto sa kada isa anuman ang imo kasarian o kung gender. Sa mga pamilya abyan ka mga kaalyado, salamat sa pagtindog para sa Pride community kag sa tanang nga paday nga nagapakigbato para sa mas hilway kag inklusibo nga palahabuton, kaupod ninyo kami. Iwagayway ang bandera sang nang pagiging totoong ikaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon ang clearing operations sang pila ka waterway sa probinsya sa Capiz kag Iloilo kabay sang Oplan kontrabaha sa gobyerno. Kalabanan sa ginpaydalom sa clearing operations sa mga waterway maintenance ug drainage system sagud mapahagan-hagan ang epekto sang pagbaha. Lakip sa mga may ongoing clearing operations ang Iloilo Batiano River, Tigom River sa Tikod Lapas area kag Agbanban Creek, Roas City, Capiz. Ang Oplan kontrabaha ang inisyatibo sang gobyerno sa pagpanguna sa DPWH sa mando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang preparasyon sa panahon sa tig-ululan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. naghiwat ang Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division sang Product and Market Profiling Activity para sa mga mangungumas ng ube kag taro sa Western Visayas. Ang aktibidad nagatuyo nga paligunon ang kahanda sa mga mangunguma. Ginpabutyag ni Agriculturist Paul Andrew Villeta ang importansya sang husto nga crop management kag production scheduling, samtang si Jean Liza Lesada kag Kim J. Ikotami nagpresentar sang cost and return analysis para sa mas epektibo nga agribusiness plans. Ginorient man ni Ana Marie Himatang market profiling anti sang market scanning sa Iloilo Terminal Market. Nagpresentar ang mga partisipante halin sa Iloilo Antique Aklan Kalinog Tibawan kag tubungan sang ila profiling outputs nga nagpakita sang kapasidad sa produksyon kag oportunidad sa merkado. Sa open forum ginraise ang issue sa presyo abono, pest management kag labor requirements nga nagpasangkat sang diskusyon sa pag-organisa sang commodity-based association. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kabayan sa pagsulog sa Dog Iloilo Bike Festival yara sa 300 cycling enthusiasts ang nagupod sa giniwat ng Grand Fun Ride bilang pagpakita sang syudad sang commitment sa active mobility, healthy living kag sustainable transportation paagi sa pagbisikleta. Ang mga partisipante ang nagbiyaya sang 20 kilometros halin sa Iloilo Business Park, Taft North,
Plaza Haro, Provincial Capitol, Iloilo City proper, Plaza Libertad, Plaza Molo, kag Iloilo Sunset Boulevard, pabalik sa Park Square. Ang aktibidad, ang pagpakita man sa paghugpong sa bilog nga cycling community sa pagduso sa road safety kag responsible road sharing. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. pwede na magamit sa mga benepisyaryo ang Assistance to Individuals in Crisis Situation Program sa Department of Social Welfare and Development ang ila guarantee letter sa 262 kasanga sa Mercury Drug sa bilog nga pungsod umpisa Hunyo 22 nga magapadali sa pagkuha sa mga bulong ug iban pa nga important nga medical supplies. Antes ang bag-o nga kasugtanan, ang DSWD nagpakigangot man sa generic drugstore ug palaparon pa mga partner pharmacy kung sa diin pwede gamiton sa mga benepisyaryong AX ang ila guarantee letters. Tuyo sa tikang, mas palapit kang mapadali ang access sa mga nagakinahanglan nga Pilipino sa mga serbisyo medikal, kama kinahanglanon nga bulong pa isa mas malapat nga network sa mga accredited nga botika. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kwartero Capiz nagsaulog sa 4-Piece Day 2026, ginang 4-Piece gin koronahan. Detalye sang balita, WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nanging masadya kang mandunalab-on ang selebrasyon sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-Piece Day sa Kwartero Capiz. Naging pangunahan sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD-6, Kwartero Municipal Operations Office o MOO. Agod ipakita ang mabakod nga pag-ugyon sa mga benepisyaryo kag sang Local Government Unit o LGU. Ang pinaka-highlight ng kapistahan amo ang Search for Ginang 4-Piece 2026. Naging patigayon sa Zubiri Grandstand sa poblasyon Ilawod sang amo na Banwa. Ang ini nga pageant ay nangindalan agud nga may pakita sa mga kababaihan ang ila talento, kaalam kag katahom. Sa kaliwatan, ginkoronahan si Emily Abancio nga Ginang 4-Piece 2026. Samtang naging first runner-up naman si Ana Joy Higado kag second runner-up si Christine Pahutar. Ang madinalagoon nga aktibidad naging posible tungod sang dako nga suporta ni Municipal Mayor Stephen Chris Opiniano kag sang bilog nga LGU sang Kwartero. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Vibso Intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Binggawan Iloilo ginsaulong ika-16 nga Kalahi Day paagi sa Kakahuyan Festival. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginbuksan sang Banwa sang Binggawan ang ila ika-16 nga Kalahi Day sadtong June 18, 2026 paagi sa pagtanom sang punong kahoy sa idalom sang Kakahuyan Festival agud masiguro ang pag-atipan sang mga proyekto para sa masunod nga henerasyon. Ang Binggawan lang ang LGU sa bilog nga Western Visayas nga nagaselebrar sini kada tuig base sa ila ordinansya para pasalamatan ang kapisan sang mga volunteer kag ang dako nga impact sang Kalahi CIDSS program. Sining tuig, kaahin sa selebrasyon ang pagtanom sang mga punong kahoy kag ang pag-atipan sa mga proyekto para sa komunidad. Yara sa selebrasyon, ang mga opisyal kag volunteers salin sa 13 ka barangay para hambalan ang pagmaintenar sang mga asosasyon sa sining mga proyekto. Suno kay Mayor Matt Palabrica, ang pinakamataas nga achievement sang programa amo ang pag-empower sa mga ordinaryo nga pumuluyo nga magdesisyon kag mag-ulikid sa ila komunidad. Nag-upod man ang mga representante halin sa DSWD Field Office 6 sa isa ka covenant signing kung sa diin nagpasalig ang mga barangay leaders nga ila proteksyohan ang mga Kalahi CIDSS projects sa ila mga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpagwa sang pahayag si Ross City Mayor Ronnie Da Diva sa tapos ang nagluntan nga pagpaniro sang salakyan sang isa ka mamamahayag sa kapi. Sa statement ging kondenar sang alkalde ang assassination attempt bato kay J. Lavapies o kon Papang J sa kahanginan. Gimanduan ni Mayor Ronnie Da Divas si Ross City Chief of Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Magiwat sa madasig nga mag-idiid ng investigasyon agud makilala ang tao sa likod sang pagpaniro kag mapasabat sa layi. Siling pa ni Da Divas ang natabo sa mamahayag pag-atake sa freedom of speech
nag-pressurize nga haligi sa isa ka demokratiko nga sosyudad. Dugang pa niya dako ang papel sa mga journalist sa pagduso sa transparency kag accountability. Radyo Pilipinas Report. Kalahi States RPMO gin turnover ang sulong komunidad sa Valderrama. Detalye sa balita, WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas Report. Gin-turnover sang Kalahi CIDSS Regional Program Management Office ang sulong komunidad sama-samang pagkilos, sama-samang pag-unlad nga coffee table book kay Valderrama Mayor Attorney Jocelyn L. Posadas. Ginpangunahan ini ni Deputy Regional Program Manager Engineer Salverio Von V. Magua III upod sang iya mga opisyal. Ang libro nagapakita sa mga litrato kag istorya sang pagbago nga dala sang community-driven development sa Western Visayas. Ginahambal sini kung paano ang mga pumuluyo, lokal nga pumunuan, kag voluntaryong nagbinulagay batok sa kabikaduhon. Isa ini ka-record sang kadalagan kag inspirasyon para sa mga banwa pareho sang Valderrama nga magapadayon sa iladalan sa idalom sang panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Frenchie Banyas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Inlunsar sang Iloilo City Government sininga Lunes, Hunyo 22 ang EcoNect Bottle to Wi-Fi bendo isa ka programa nga naghatag sang 20 minutos nga libre nga Wi-Fi sa baylo sang recyclable plastic bottles. Katuyan sini nga mapalapnag ang husto nga waste disposal kag recycling samtang ginapabilin nga malimpyo ang syudad sang Iloilo. Ginpanguna ni Mayor Raisa Treñas ang mga launchings. Radyo Pilipinas News. Igal nga forest product ang uling na kumpiska sang DNR copies. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas Report. Nangin masadya akang mandunalab Nakumpiska sa enforcement team sa Provincial Environment and Natural Resources Office Capiz ang ginabanta 348 board feet nga mga illegal nga ginsarahe nga mga kahoy kag 35 kasako sang uling sa ginhiwat nga operasyon. Kabahin ini sang padayon nga kampanya sang ahensya nga pangapinan ang dunang manggad. Tapnaon ang illegal nga aktibidad kag siguraduhon ng pagsunod sa mga environmental laws. Gindala naman sa storage facility sang Penro ang mga nakumpiska nga mga illegal nga produkto para sa nagakaigo nga legal nga tikang. Ang among operasyon ginpatuman sa idalom sang supervision ni Provincial Environment and Natural Resources Officer Dr. Ernest Federizo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Iwan sa evaluation ang Iloilo Provincial Rabies Control Committee Technical Working Group sa Maritanaw, Sitio Magalumbi sa Banwasang Batad. Ini bilang pagpanghanda sa Sub-National Rabies Free Declaration sang lugar ginusisa sang team ang mga dokumento ug masigurong kandaan sang isla kag komunidad antes ang Rabies Free Declaration. Suno sa Iloilo Provincial Health Office, wala sa payang nga nag-ulan kag masingkal ang init nangin matalunsay sa gihapon ang aktibidad sa isla. Dayon naman sang IPHO, mga barangay officials, Office of the Municipal Agriculturist, kag Municipal Health Office sa ila suporta kag koordinasyon sa karon ng isla malapit na lang ideklara na rabies free. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, las 4:31 sa hapon. Kami ito manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Lunes, Hunyo 22, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM.